Good morning mga bro. Ang petsa pa ngayon. Today, 26 November 2024. Ayan. Tapos na ako rito sa tatlo. At ito naman ang binabaklas ko ngayon. Yung umaraw na rin. Kahit pa paano. Kanina hindi maganda. Kaya kalahati lang muna binaklas ko para linisin. Tanggalin ng tingga at yung spot weld. Then after nun, kalahati ulit. Sa charging tayo ng ilang ampere. Taas 8.3 sa ilan to? 36 volts. 8.3 yung ano nya ampere na na-harvest. 28 volts na tayo at nakailaw na rin yung ating protection port. Kaya pwede nang buhayin ito para solar na tayo. Ayan, kakambyo yan. Ayun. Ayan, naka-solar na tayo. Para kahit pa paano, hindi mo naman masayang yung charging natin ng battery. I-spot weld ko lang muna to. Then after, balik din tanggal naman ulit yung kalahati. Okay, balikan ko kayo. Sana matapos ko ngayon lahat ngayong araw. Para babakasin naman natin to sa mga susunod na vlog. Itong inverter natin lilinisin, and then ito rin ang charge controller, ganun din babaklasin din natin. May date pala ito nung kailan ko nabili. Ayan, meron pala ito 2021. Balikan ko kayo ngayon pag if ever na matapos ko. Spot weld ko na yung iba. Ayan. Ilan yan? 2, 4, 6, 8. 8 lang yung spot weld natin at nalobat yung ating spot weld. Kaya ito, naka-charge. Tinanggal ko na rin yun dito, yung the rest, para malinis, matanggal yung mga hinang. Napansin ko lang pagtanggal ko, ayan o, meron ng mga na-disconnect na, kaya siguro mabilis malobat. Yan, may mga na-disconnect na kasi habang nagcha-charging tsaka nagdi-discharge, umiinit itong battery natin, lalo na pag mataas ang load. Umiinit din yung pinaghinangan. Ayan, sa katagalan natanggal. Kaya once na ito in-spot weld natin lahat, sigurado ako mas tataas ang ating capacity. Kasi nga may mga iba tayo na hindi na nakakonect. Pero bago natin siyempre spot weld to, kukuha natin ng voltahe para ma-double check at makita natin kung okay pa yung mga battery. So far naka-solar pa rin tayo. Yun nga lang, hindi na balance yung ating battery. Gawa nga ng kulang-kulang nga. Naka-solar pa rin tayo kahit medyo makulimlim yung panahon. Yan. After ko nito, mag-aantay muna akong ma-full charge ang ating spot weld. At the same time, tatanggalin ko lang yung mga hinang mga to habang nagcha-charge tayo. Okay, balik tayong may ulit after ko spot weld lahat itong number 4 na patatapos din natin yung pack number 4. Tatlo na lang ang titirahin natin. Ayan, nakikita nyo naman, pantay-pantay 3.7. ito lang talaga yung may supply. Mababa ang capacity ng mga to. Actually yung load natin is 7 lang. May TV, may electric fan, may rep. Saka nagwawasing patas misis. Time check natin ay alas 2 ng hapon. Naka-solar pa rin tayo. Naubusan ako ng metal strip na pinagputol-putol. Magpuputol muna ako. Ito, naubusan na tayo. Wala na tayong pang positive, pang negative ito.
positive natin naubos na. Sakto lang dun sa pangapat. So ngayon magpuputol muna ako ng metal strip, then magbabaklas ulit tayo nung panglimang pack. Yung lahat ay red, baklasin natin yan. Masyadong madumi na ang aking inverter. Siguro sa mga susunod na araw ito ay ating lilinisin para makahinga naman ng maayos yung natin blower. Okay, balik tayo ulit mamaya after natin magbaklas na magbabaklas na pala tayo dun sa red. Kailangan kasi matapos natin ito nitong week para next project natin ay ang linisin ng charge controller tsaka yung solar panel natin. Mabaklasin natin yan, mga cover. Tapos ito, lahat ng mga battery babaklasin din natin at check natin ang fusing natin sa likod nito kung okay pa. Ating magiging project ngayon dito sa 24 volt system natin. Abangan na lang. Balikan natin ulit mamaya pag nagbaklas na tayo ng red. Pack na red tayo. Putol na tayo ng metal strip pang positive. Dahil kailangan ko ay 3 pack pa yung hindi na. Magputol ako ng 60 pieces kasi but per pack is 20. Kailangan natin. So 60 ang kailangan ko. Magputol na tayo ng pang positive. Pang sobra pinutol natin lahat para sa negative kasi mas mahaba itong para sa negative. Ayan, inubos natin yung isang roll. Order na lang tayo ulit para dalhin sa Kuwait kasi may mga gagawin din tayo doon. Power station, kala ko bumuro ng power station. Yan, ito na, tapos na rin pagpuputol. Break time muna tayo at nakameral ko na tayo ngayon. Time check ay alas 3 ng hapon. Nakalaga natin tulog. Balik tuloy ulit mamaya after merienda. Alas 6 na ng hapon. Yan, madilim na. At tinigilan ko na muna ang pagbaklas gawa ng yung soldering iron natin ay hindi na maganda ang tunaw. At medyo kapagod na rin. Yun, naka-miral ko na tayo. Patay na rin ang inverter natin. Hindi na rin nagta-charge ang ating solar charge controller gawa ng madilim na. Yun, tinanggal natin yun. Tutuloy na lang natin bukas ng umaga yun. At ito na lang naman ang babaklasin natin. 3 pack na lang. At after nito, sisimulan natin linisin tong mga ito, and then babaklasin natin tong holder ng ating battery. Baklasin natin yan at i-check natin sa isa yung mga connection niya, mga fuses niya sa likod. Siguro pagka ayusin din natin kung may kailangan gagawin at talagyan ulit ng fuse sa mga naputol na fuses natin dyan. Isa-isahin natin lahat dyan. Ayan. After nyan, ito makulit na aso, gusto na lumabas. May Milo, marami pang mga bata sa labas kaya di pa pwede lumabas. At sa 12 volts naman natin wala namang naging problema. Okay naman yung 12 volts natin na battery. Dito na tayo po-focus ngayon sa 24 volts natin para matapos tayo rito.
hanapin ko lang yung isa pa nating BMS dito, kasi yung BMS dito dati 8S, ang setup natin sa 18650 ay lang 7S. By the way guys, kung excuse me po, napaus na. Kung gagawin naman natin to, siguro kung makakabili tayo ng battery na maganda-ganda at papalitan na natin to by siguro after 2 years, pwede na natin palitan to. At yung mga battery na to is gagamitin naman natin sa 12 volt system, hindi natin itatapon. Gagamitin natin sa 12 volts, magbubuo tayo ng mga power wall pa na siguro mga 3 power wall. 12 volt system lang gagamitin natin, hindi tayo maglalagay ng inverter. May mga ilaw naman na 12 volts, yun ang gagamitin natin. Siguro kung gamitin natin yun sa mga sa labas o kung magkaroon tayo ng ating mini farm, doon natin ikakabit yun. 12 volt system natin na bubuuin in the future, maybe after 1 year or 2 years. Titignan natin, gagawa tayo ng isang setup na gano'n, yung portable lang, yung pwede natin bitbitin kung saan. Gagawa tayo ng portable na generator. Yan. At the same time, baka ilipat din natin ang pwesto to. Ayusin natin, ilipat natin ang pwesto tong ating inverter, charge controller. Baka ilipat natin kung saan maganda. Kasi dito daanan to kaya from tamasagi lagi, lalo't may alaga tayong aso at pusa. At plan ko din na gawa ng enclosure tong battery natin. Hindi pa naman sa ngayon, in the future siguro. Susukatan ko lang to, pag-iisipan natin ng mas maganda kung anong magandang setup na gagawin para dito. Enclosure, tapos kukumpletuhin natin ang mga safety. Pwede nating daling kahit saan. Baka bumili rin tayo ng hybrid na 6 kilowatts pataas, gawa na may AC na nga tayo at magdadagdag tayong solar panel. At ito sa mga appliances siguro natin, baka sa AC natin gamitin yung 6 kilowatts. Depende sa budget natin. Tingnan natin kung anong magagawa natin after a year. Marami tayong balak gawin dito, pero ang for sure, ito ay pag nakabuo tayo ulit ng mas magandang battery na LiPo, babaklasin natin to, gagawin natin siyang 12 volt system na portable. Pwede natin gamitin kahit saan kahit dalhin natin kahit saan pwede. Portable generator, gagawin natin portable generator, hindi na power wall. At ang magiging power wall natin, ito pa rin naman, pero battery magpapalit tayo after a year or 2. Awan ni God, kakaroon tayo ng bagong setup ulit sa battery natin, magbabago. So siguro hanggang dito na lang ang ating vlog. To be continued na lang natin to tomorrow, para ang continuation siguro natin ay ang pagbabaklas ng yung 3 na yun, 3 pack natin. Tutuloy natin bukas yan, and then kung may time pa, lilinisin natin tong ating inverter at ating charge controller. Kaya pala ako sa umaga gumagawa, kasi naka-solar tayo sa umaga. Kaya sinusulit natin yung sikat ng araw. Gumagamit tayo ng soldering iron, ng ating
spot weld, bukod sa mga electric fan at ilaw sa labas, sa baba. Washing machine, naglalabas si Mrs. Yan. Sa umaga yon, tsaka rep. Umaga rin yon. From 8 AM hanggang 4, naka-solar tayo. So yun po yung natitipid natin dito araw-araw sa setup natin na to. Hopefully pag naayos natin to, mas tumagal pa yung oras. Kasi napansin ni Mrs. nung nakatatlo na ako rito, medyo matagal na raw bago ma-discharge, kahit na medyo hindi magandang sikat ng araw. Yun nga siguro gawa nung may mga part tayo ng mga battery na hinang na nakatanggal na. Kasi nga, kaya nga nabanggit ko kanina, habang nagcha-charge siya, nagdi-discharge siya, umiinit po yung mga terminal niyan. Kaya siguro nag-loose yung mga pinaghinangan. So ngayon, naka-spot weld na to. Kaya hindi na tayo magkaka-problema siguro sa mga spot weld natin. Naka-apat na tayo ng spot weld. Bukas tatapusin na natin yan. Ingat-ingat na lang po ang lahat. At God bless us all.